pagkatalo ng OKC Thunder ay nagpapakita lamang po ito na mayroong something na sa kanilang kupunan na kahit na itong Hornets ay natatalo sila. Ganun talaga, hindi naman perpekto bawat laban mga idol. At eto pa, sa pagkatalong ito ay isinuko na nga rin po ng OKC Thunder ang kanilang chance na magiba ang record ng Golden State Warriors. Ito ay pagkatapos pa na sinabi nila mismo na kanilang mabibit ang record ng Warriors na 73 wins and 9 losses. Sa ngayon kasi ang OKC Thunder ay mayroon ng 30 wins and 7 losses. Grabe, dalawa na lang ang kanilang po pwedeng maitalo para ma-break ang record ng Golden State Warriors. Dahil dyan, 1% na lamang ang kanilang chance na magiba ang record na ito. Wala pang All-Star break kaya sila'y mahihirapan pa dyan. Marami pa silang mga malalakas na team na kakalabanin. And guess what? Dahil nga natalo sila sa Hornets, malamang sa alamang ay magdedelikado sila sa kanilang susunod na mga laban. Tumanggi na si Matt Ishbia, ang may-ari ng Phoenix Suns, na i-trade itong si Dillon Brooks sa Los Angeles Lakers. Sa isang proposisyon ni DeMarcus Cousins sa Los Angeles Lakers na dapat daw na ipadala si Reeves para kay Brooks, ito'y shinare naman kaagad ni Matt Ishbia, ang may-ari ng Phoenix Suns, na not interested. Brooks is not going anywhere. Hindi raw talaga nila iti-trade itong si Brooks. Ang mga rason kung bakit mo iti-trade ang iyong malalaro ay mahina siya at pangalawa, gusto mo ng pagbabago. Pero so far maganda naman ang kanyang inilalaro at kaya walang rason itong Phoenix Suns na i-trade itong si Brooks. Para sa Lakers naman, ito yung rason kung bakit okay na to na hindi nila makuha itong si Brooks, kasi magpapadagdag ang hype niya kay LeBron sa kanilang tapatan. Isa kasi yun sa mga inaabangan ng fans, yung kanilang tapatan, yung kanilang gitgitan, yung kanilang sagutan. Kaya kabilang yon sa mga nagpaparami ng views sa tuwing may laban sila. Kaya imagine kung sila'y magsasama sa isang kupunan, mawawala yun. Isang legitimate naman na landing spot para kay Trae Young itong Washington Wizards, at ang kanilang posibleng ipadala rito ay itong si CJ McCollum na mayroong expiring contract mga idol. Sa totoo lang, kung pag-uusapan yung opensa, wala kang masasabi rito kay Trae Young. Yung kanyang depensa lang ang issue rito. Pero so far, sa mga defensive players ng Washington, pwede naman yan. Pwedeng masolusyonan yan. Pwedeng mahilot yan. Kaso nga lang, sa pagdating nitong si Trae Young, kung sakali man sa Washington, ay maraming mga gwardya doon na masasagasaan. Mayroong liliit yung minuto at ayaw nilang mangyari yun. Pero wala silang magagawa doon kung sakaling gagawin man to ng Washington Wizards. Parang si Luka lang itong si Trae Young, pero angat lang ng sabihin na natin ng 5 paligo si Luka sa kanya. Para sa inyo mga idol, saang team nyo ba gustong makita itong si Trae Young? I-comment nyo lang yan sa comment section.